Buenos dias, damas y caballeros. Today we will ask the question, pinaghahandaan na ba ni controversial Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro ang pagtakbo sa 2028 senatorial election? Is Claire Castro preparing a senatorial run in 2028? Before answering that question, at sa mga bago pa man dito sa page na ito, I would just like to say na the Vlogcaster is bringing with him vast political campaign experience as President and CEO of Dean and King's Communication, a PR and political campaign team office that I made inactive in 2019 nung nag-retire ako. Although I'm still keeping the company for tax purposes, para dyan ko na dinadaan yung pagbabayad ko ng taxes. Pero I no longer take clients, although marami pa naghahabol sa akin para magtrabaho sa kanila, lalo na ma-handle yung mga political campaigns nila or ma-handle yung problema nila sa public relations, sa propaganda, political strategy, and political reputation management and branding. So that's why using this tool, using this knowledge, we are bringing it to the Vlogcaster to spot, to monitor, and to unmask yung mga politiko na kasi palapit na yung 2028 na ngayon pa lang ay sinusubukan ng i-float yung mga pangalan nila in the hope or mga government official or mga businessmen in the hope of running for office in 2028. So we are asking, kaya napunta sa radar natin si Undersecretary Claire Castro, and the reason we are asking that question ay dahil si Claire Castro, who is also a subscriber at nagko-comment rin from time to time dito sa Vlogcaster channel, ay is very controversial ngayon dahil dito sa pag-file niya ng information lang man, hindi pa actual case dito sa National Bureau of Investigation, kung saan inakusahan niya itong si former press secretary si Trixie Cruz Angeles, kung saan sa page daw nito ng titled or Facebook page na titled Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, parang nag-issue daw itong si Trixie Cruz Angeles ng threat sa kanya. Sabi nga ni Claire, sabi daw dito sa post na ito, sana rin, posted January 2, sana rin sa bagong taon ito maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng mga humans mo, appendix at copy X mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinaggagawan mo. Yun, hopefully sa English, in this year you will finally understand that once your human allies have discarded you, the only parts of you to be left without bruises na walang latigo will be your appendix and COXYX, ganon. This is a result of your own action. So
sa pag dumating daw ang panahon na ilalaglag na si Claire Castro ng mga amo niya. Siyempre kasama na diyan si President Bongbong Marcos, baka kwan lang daw niya, walang latay. ah, ah, Appendix lang, walang latay. So Claire Castro took this as a threat, kasi sabi niya, kung may mangyari sa kanya, at least alam nung pamilya niya kung sino ang behind dito. Although sa akin naman, dami naman kahit sa atin, ang dami mga threats, pero hindi naman natin yan ni-report sa anumang ahensya, kahit sa PNP or Presidential Office on media killings, ganon. Kasi sa atin, part of the game yan eh. Hindi naman tayo government official, pero public figure na tayo or influencer tayo. So sa akin, that's part of the game. Nainis lang ako kung personal masyado, pero kung mga threat, sanay na sanay ako dyan eh. Lumaki tayo sa Zamboanga City Zamboangueño tayo eh. Okay lang kung doon sa amin, okay lang kung mag-threat ka, ibig sabihin wala kang intention na ituloy yung gusto mong gawin. Pero ang problema doon sa amin, hindi nagte-threat, pinapatay muna. And then pag pinatay na, ite-threaten na yung pamilya, yung surviving relatives, at sabihin, may malaking kasalanan yan sa akin, pinatay ko yan, quits na tayo. Huwag na kayong madamay, huwag nyo na palakihin ang problema dahil baka kayo ang next papatayin namin. Ganon katindi ang problema doon sa ang sitwasyon doon sa amin. So sa threat lang, okay lang tayo kasi ibig sabihin yan, hanggang threat na lang yan. Hindi naman yan itutuloy. Nilalabas lang yung galit nila sa threat. Mas takot ako yung hindi nagte-threat pero tinutuluyan na lang. Yan, mas nakakatakot. So kung ako kay Claire, sana hindi siya masyadong balat sibuyas dito sa mga threat nito. Dadami pa yan. Tinanggap nyo po yung pwesto dyan sa gobyerno. Dapat tanggapin nyo yung mga threats na dumarating sa inyo. That's part of the game. Sa dami niyan, hindi mo tingnan nyo yung mga senador noon, yung mga ginamit na yung mga kongresista, ginamit din yung TRICOM, pati si Marcoleta, ginamit yung TRICOM para balikan yung mga kalaban nila sa media, social media. Wala rin naman nangyari. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake sa kanya. Wala rin sa kanila or kina Ace Barbers, kina Benny Abante, tuloy-tuloy pa rin ang banat sa kanila. So wala rin. Kumbaga, kung gusto mo talaga habulin ng mga ito, dapat sa kasuhan mo, tulad yung ginawa ni Nicolas Torre. Kinasuhan niya. So, going back to Claire Castro, kaya ang tanong natin, bakit pinapalaki ito ni Claire Castro? So, last week pa man, meron na ako suspecho na parang may balak or she's testing the water. Parang may balak tumakbo si Claire Castro. At last week nga, nakita ko itong post na ito ng mga Marcos vloggers na hindi na lang natin i-play yung audio kasi may music pa siya. Pero pinapalandakan nila yung buhay ni Life of Claire Castro. So sa akin parang kwan yan eh. Parang campaign material na yan, yung kwan niya, paano siya nag-aral mula bata, yung political career niya, yung mga kaso niya, yung pagka-law student, cum laude sa UST, ganon, lawyer, ganon, at naging vlogger, naging legal advisor sa show niya sa DZMM, and then yun, naging kwan na, yung laban niya sa mga tiwaling kapulisan, and then yun, napunta na siya sa
kuwan na sa Presidential Communication Office. Yan. So, sa akin parang tumaas yung kilay ko. At lalo na ngayon na sabihin natin na hindi pa nga direct ang threat nito eh. Parang observation lang ito sa akin. Pero the fact na pinalaki ito ni Claire, dinala sa NBI, pagkatapos nagpa-press con pa o nag-video press con pa, kahit syempre reporting naman ito sa NBI, pwede sila lang, pero pinalaki niya talaga ito, pinalaki niya talaga. So sa tingin ko, may kwan ito, pinaghahandaan ni Claire, or kung hindi man si Claire naghahanda, meron mga grupo na behind sa kanya na sinasabi, ma'am, kami na bahala i-handle yung campaign mo, i-build up ka namin. Kaya meron ng mga video na ganito. So, yan So, yan ang observation natin as a political strategist, as a campaign communication communication campaign or PR campaign operator, nakatulong na naging kliyente na natin at mga tatlong presidente, several vice presidents, senators, congressmen, mayors, governors, nakuha na natin na natuto na tayo mag-spot yung mga possible yung mga tao na parang who are testing the waters, or kaya mga tao na tinitingnan kung kaya ba nila, kasi to be able to run for office, hindi yung mga kampanya ka, for example sa 2028, 1 year before na lang. Siyempre before that mag-decide ka muna mahirap mag-decide to run for office kasi nakakahiya rin kung matalo ka. So subukan mo muna i-float yung pangalan mo. Kung nakita mo kagat ng tao ang pangalan mo, edi ituloy mo na. The year before or 1 year, dapat 1 year before nag-file ka ng certificate of candidacy, sure ka na kung tatakbo ka, at yung iba nga nagpapasurvey na para malaman nila kung may chance ba sila, para malaman nila kung click ba sila sa tao. So nakikita natin parang either si Claire Castro mismo gumagawa nito, or may mga grupo behind sa kanya na siguro nilalagay na siya sa baka administration party, baka party mismo ni President Bongbong Marcos, na na siya, ina-identify na siya na isa sa mga possible senatorial candidates for 2028. Yan. Kasi very controversial nga siya. So, later on, we will discuss yung tsansa ni Claire Castro. Pero ngayon, I would like to throw this issue to you. To get your feedback. Ano sa tingin nyo? Are you in favor of Claire Castro running for senator, or anong position gusto nyo? Meron pa nga sinasabi, baka vice president, kay Nicolas Torre, General Nicolas Torre, or ex-General Nicolas Torre, or ano pang posisyon? Kayo meron nga sinasabi president So kaya nga siguro maaga meron ng mga ganito. So what do you think? Tell me, and then later on I'll read your comments, and then later on I'll blog about her chances, kung ano mang posisyon, kung may chance ba siya o wala. We will discuss that in our succeeding blogs. And before we end, thank you for joining me in this pre-recorded vlog. Mucho imas gracias a todos, and see you in my next vlog.